Hello everyone, welcome sa inyong lahat dito sa ating channel. So today ang ating pag-uusapan ay is regarding pa rin sa rectifier, yung isang klase, no? Yung tinatawag natin Schottky rectifier o Schottky diode. Okay? Ito ay isang uri ng rectifier na kung saan hindi na gumagamit ito ng metal to semiconductor junction. Hindi katulad ng mga ibang yung normal na diode na gumagamit ng semiconductor. PN, yung tinatawag natin PN junction. Okay? So, manatiling nakasubaybay until the end of this video, and hopefully makatulong ako sa inyo, makadagdag sa inyong kaalaman upang magamit nyo sa inyong pag-aaral or pagre-repair. So, kalimitang makikita natin itong mga Schottky diode sa output ng ating power supply, no? Nung SMPS power supply. So, kalimitan din yung nasisira, nagsushort. Yung ibang Schottky diode, ang reading niya is mababa lang. So, mga 0.1, 2 or 0.2. Or hindi katulad ng mga normal, 0.3 and 0.4. So, kapag kaya naka-read kayo ng 0.00, shorted na yun. Okay? So, madalas siyang nasisira. Ganyan lang ang pagtetest using digital, no? So, maya-maya lang ay gagamitin natin ng analog, no? Para makita nyo yung pagkakaiba. Then, doon sa analog, don't forget na lagi nating i-apply ang Japanese standard, no? Kung saan ang ating test probe ay babalik rin natin ng polarity. Okay? So, na kung saan yung ating kulay itim, yung black, magiging positive. Kaya magiging Japanese standard, para maging Japanese standard, no? So, ayan, sa nakikita nyo kung paano natin tinetesting. Okay? So, sa anode, ang ilalagay natin, of course, ay yung kulay itim. Kasi yun yung positive, di ba, sa Japanese, para magkaroon ka ng reading, okay? So, yun yung tinatawag natin forward, kung saan may reading, okay? Katulad nito, ito ay forward, may reading, may palo. Pag reverse, ni-reverse natin, ayan, walang palo, deflection, okay? Ulitin natin sa digital, no? So, quick review lang tayo, okay? So, wala na ang Japanese standard, no? Sa anode, dapat kulay pula. Okay? Para matawag natin forward, may deflection, ayan, may reading siya. Then, pagbalik ta rin natin, so, na-reverse na, wala nang reading. Okay? So, one more time, positive, yung pula sa anode, yung itim sa cathode, may reading. Then, na-reverse, wala nating reading. Good yung mga diode niyan. Okay? Kapag ka pumalo yan, baliktaran, is leak ang tawag doon, leak. Okay? So, yan kasi yung mga trouble ng diode, no? Are we clear doon sa pagtetest natin ng Schottky diode, no? So, yung Japanese standard sa analog, klaro po ba tayo doon? Then, let's proceed po sa ating isang uri ng rectifier, no? So, ito ay Schottky diode pa rin, no? Iba lang yung package, no? So, mapapansin nyo, may dalawang symbol dun sa harap ng ating package, ng component. Ibig sabihin, dalawang diode na nasa loob. So, package na siya. So, malalaman nyo lang yan dun sa direction ng diode kung anong uri siya. Itong testing natin ngayon is series. Meron kasing common anode at saka common cathode na type, no? So, maya-maya lang makikita nyo yan. Then, atin ding iti-testing yan sa analog, no? So, para makita nyo yung pagkakaiba nilang dalawa. So, baka ma-confuse kayo. So, mabuting stay tuned lang until matapos ang video na to, no? Sayang naman kung mamimiss nyo yun. Sa mga common anode or common cathode type, no? So, ang reading dapat ng bawat diode doon sa package is same. So, katulad yan nakikita nyo, no? So, dapat same siya doon sa kabila, okay? Then, after nyo ma-check, ma-prove nyo na same, i-try nyo i-test yung pin 1 and 3. Dapat wala kayong mariread forward and reverse, no? Meron tayong 2 electrode, no? 2 terminal na diode, no?
So, i-check din natin yan. Rectifier din yan. Okay? Pass recovery din. Okay, yan. May reading siya. Okay? So, bago ko nga pala malimutan, ang Schottky diode ay yung tinatawag natin pass recovery diode, no? Or pass action, or sometimes called barrier diode. Okay? So, dagdag kaalaman lang po natin. So, ito naman is common anode, common cathode ulit. So, check lang natin sila. Okay? Review na rin para sa inyo. Out of curiosity, no, I have question for you guys. If I'm pronouncing this right, no, Schottky diode, I don't know. These two are the same common type rectifier, no, but napansin nyo yung isa is may metal tab, yung isa hindi. So, isa insulated, yung isa uninsulated. May purpose kasi yan, no, kung saan nila gagamitin kaya ganyan. So, may metal and insulated or uninsulated. Kapag naka-encounter kayo ng ganyang type, no, so make sure lamang na kapag ni-remove nyo yan from the circuit board, is maibalik nyo kung ano man yung dapat ibalik. Kung mayroon siyang insulation or kung wala man, edi okay lang. So, minsan kasi na-i-ignore natin, no, yung mga ganyang bagay. Kaya kapag saksak natin ng ating unit is makakarinig tayo ng unwanted noise o yung mga pagsabog. So, it means disaster yun. So, hindi po maganda yun. Okay, let's check this one. Oops, medyo may kakaiba sa reading niya. No? Oh, shorted yung isang side ng diode. Okay, so, defective po yun. So, pagka ganon. So, dapat alisin na natin yan at palitan. Tapusin lang natin lahat ng component na natitira, no? So, test lang natin sa digital lahat yan. Then, maya-maya lamang ay mag-proceed na tayo sa analog, no? Paano natin yung i-test yung mga ganyang klaseng Schottky diode, yung mga 3-terminal and 2-terminal, no? So, patience is a virtue, ika nga nila. So, stay tuned lang, no? Ito yung dalawang terminal na rectifier, no, na switch cathode diode, no. So makikita yan sa mga SMPS power supply din. So at ito na nga, dito na tayo sa ating analog, no. So R times 10 pa rin tayo sa pagre-read, then don't forget the Japanese standard reading, okay? Na kung saan sa kaso ng tinetesting natin ngayon, dapat ang pin 1 natin para mag-conduct o mag-forward o pumalo is ilalagay natin ay yung kulay itim. Okay, siya kasi yung positive sa Japanese standard. So, paulit-ulit kong sinasabi itong Japanese standard, no? Kasi dito talaga nakukonfuse yung mga tao sa mga technician sa pagtetest ng mga ganitong sa diode and transistor, no? Using analog. Pero sa digital, walang tayong problema. So may advantage siya na mas karamihan mga technician is gustong-gustong gamitin ng analog with regards to testing of transistor and diode, no? Kasi mas doon nila nakikita yung leaky, no? So yung mga leak, yung mga palo, kasi meron sa digital na minsan hindi natin nakikita, no? So yun yung advantage ng analog. So sa isang vlog ko is ipapakita ko yan, yung comparison ng dalawa. So magagawa ako ng video na magte-test tayo ng mga defective component, no? So ito yung mga transistor natin gagamitin para sa video na yon. So, that conclude our topic today. So salamat sa inyo at ako inyo sinamahan sa topic na to. Thank you for watching.